Hey everyone, today napaka-importante ng topic natin. Kung kayo ay nawalan ng pera sa GCash at wala kang idea kung ano ba nangyari, today tuturo ko sa inyo step by step kung ano ang dapat nyong gawin. Dahil alam nyo bang napaka-importante na ma-resolve agad natin yung issue na to. Dahil kung hindi, possible na paulit-ulit mangyayari to sa account nyo at paulit-ulit lang kayo mawawalan ng pera. Okay, let's start. First, kailangan natin i-open yung ating internet connection. And dito, i-open lang natin yung ating GCash app. Hindi na natin patatagalin pa, ikikilik na agad natin yung Help Center. And don't worry dahil sasamahan ko kayo step by step. And here, itatap lang natin yung View All Articles. Alam nyo mga kabomboms, meron kasi mga iba't ibang reason kung bakit nga ba nawalan tayo ng pera dito sa may GCash. Maaaring meron nakakaalam ng login credentials nyo or na-link nyo yung inyong account sa ibang platforms. Or it could be na fraudulent transaction yung naganap, okay? Dito tap natin Chat with Gigi. Alright, so dito meron dito mga options na pwede na natin i-tap. Pero since nawalan nga tayo ng pera, ang ilalagay natin dito is I lost my money. Tapos ilagay natin kung magkano yung amount na nawala sa inyong account. For example, 10,000. Or pwede rin naman tayong pumili dito sa may suggestion. I want to report a fraudulent activity. Kung sigurado na kayo na fraudulent yung naganap or nangyari dito sa inyong account, yan yung itap nyo. Pero sa akin muna, ito na muna, I lost my money, 10,000. Then, send natin. And dito para makapag-start na tayo, tap lang natin i-show form para makita natin yung mga kailangan natin i-fill up. Dito ilalagay natin yung ating registered name ng ating GCash account and ilalagay din natin yung ating registered mobile number. So napaka-importante na mag-i-input tayo dito ng email na nakaregister dito sa ating GCash. Once na ma-input na natin, tap na natin yung send. Thank you, this window will close in a moment. And here, mababasa natin dito, let me assist you with the report. What happened? So, hindi lang na matatapos yung ating pagsubmit ng ticket dahil kailangan pa natin mag-provide ng necessary information para maimbestigahan talaga ng GCash yung nangyari sa ating account. Dito, importante na mapili nyo yung pinakamalapit na description dun sa nangyari sa inyong account. Isa sa mga choices dito yung I want to report a scam. An unknown phone has logged into my account. I have unauthorized transactions in my account. I want to report a phishing link. Since nawalan nga kayo ng pera at yun yung topic natin for today, so ang pipiliin natin dito is yung I have unauthorized transactions in my account. To assist you with your report, please have the following ready. So para i-assist tayo ni Gigi, kailangan natin mag-provide nitong ID, okay? And kailangan din natin mag-selfie with a valid ID and yung screenshot ng ating SIM settings showing the GCash number and yung screenshot ng ating device linking notification. Do you have them ready? Yes? Kailangan ulit natin itap yung show form. Help us fill out the information below. Yung mga ilalagay natin dito na information, ito yung mga nakaregistered sa ating GCash account. Now, tap na natin i-send. Thank you, this window will close in a minute. Alright. And now, tatanungin tayo ni Gigi kung anong type ba ng GCash account yung meron tayo. Ayan, ito yung mga pagpipilian. So, sa akin na regular account. Okay, dito, ang sabi dito, what type of transaction is it? So, ano ba yung nangyari sa inyo? Nakita nyo ba doon sa may notification na nag-send money from other account or pinambayad ba sa utang, yung nawawalang balance sa inyong wallet? Or pwede rin naman na ginamit pang bayad sa load or pinambili ng load? At marami pang iba. So, for example, sinend yung inyong pera sa ibang GCash account, ang hahanapin nyo dito or ang pipiliin nyo dito is send. Okay? So, anong klaseng send ba? For example, bank transfer ba yung nangyari? Or express send? Or GCash padala, KKB? Or send or request via QR? So, meron bang naganap ng QR code yung ginamit? Pero sa akin, bank transfer.
what was the date of the transaction. So, kailangan natin i-provide kung kailan ba nangyari yung transaction nung nawalan kayo ng pera. Makikita nyo naman yun sa inyong account. So, dito, pipili tayo ng date. Select a date. Habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Thank you. So, sa akin, for example, naganap yun noong April 10. Tap lang natin 10. And then, i-confirm natin yung date. April. Now, tap niyo yung return to chat para makabalik tayo doon. Alright. So, dito, okay, on 2024 April, provide details by the form for better understanding. So, dito, kailangan ulit natin mag-provide ng details. So, huwag kayong mapapagod dahil importanteng sagutin natin lahat to dahil mas mahalaga talaga na safe ulit yung ating account. Dahil kung meron talaga nangyaring kakaiba sa account nyo, kailangan nyo talagang mag-provide ng mga details para maimbestigahan ni GCash. Okay, tap na natin ulit yung show form. Kailangan natin mag-provide ng GCash reference number. So, makikita nyo din yun sa inyong GCash account sa notification. Pero kung wala naman, wala kayo na-receive na reference number, pwede kayo maglagay dito ng NA. Transaction time, kung kailan ba naganap yon. Dito kailangan natin i-provide the recipient number kung kanino ba pinadala yung pera, okay? Total disputed amount, kung magkano nga yung naibawas dun sa inyong wallet balance or kung magkano yung nawawalang pera sa inyo. Now, tap na natin i-send. Thank you, this window, ayan na. Alright, di pa natatapos doon. Dito, tatanungin ulit tayo ni GCash. What would best describe the events that happened before you noticed the transaction? Importante na mapili natin yung pinakamalapit na description bago nangyari yung pangyayari na nawalan nga tayo ng pera. So, dito, I communicated with someone claiming to be from GCash via social media or messaging. Kung kayo ba ay meron nakausap tungkol sa GCash via social media, pwede niyong piliin itong nasa unahan. Or kung naka-receive ba kayo ng SMS link and napindot nyo ba yon and nakapag-input ba kayo ng mga details nyo or kung meron ba kayo nabigyan ng mga login credentials nyo. I receive a call asking for my GCash credentials. Ayan, kung meron kayo na-receive na tawag, tapos ibigay nyo yung mga credentials nyo, pwede nyo piliin yan. Pero kung sa may email naman kayo, naka-receive ng link, and hiningan kayo para maibigay niyo yung GCash details nyo, eto piliin nyo. Pero kung wala naman kayo na-receive na anything unusual before, eto pipiliin nyo. And yung pinakalas, kung nawalan kayo ng cellphone or SIM card. Alam nyo, kaya tinatanong to ni GCash to make sure na walang nakakaalam ng ating login credentials. Kasi kung meron katulad ng kapamilya natin or asawa nyo, possible na sila yung nag-withdraw ng pera or sila yung gumawa ng transaction. Or pwede rin naman na na-scam kayo, okay? So, madami kasing iba't ibang dahilan. So, dito ang pipiliin ko is, I did not experience anything unusual before I received the message. What's your device brand and model? And dito ilalagay nyo kung ano ba yung brand ng inyong cellphone. So, makikita nyo yan sa settings sa cellphone nyo or sa likuran ng cellphone nyo. For example, Samsung Galaxy or iPhone 15. So, input nyo lang dyan and send nyo sa may GCash. Did you or are you sharing your GCash login details with a family member, friend, or colleague? Tatanong to ni GCash para masiguro nila na wala tayong pinag-sharean or walang nakakaalam ng login credentials natin. Dahil kung meron, malaki possibility na kung sino yung nakakaalam, yun yung gumawa ng transaction. Pero kung wala naman nakakaalam, tap natin dito yung no. In my case, kasi walang nakakaalam ng login credentials ko and hindi ko naman sinishare yan sa ibang kakilala ko, okay? Did you log into your GCash account on a family member, friend, or colleague's device? Kayo ba ay nag-login ng inyong GCash account sa ibang family member nyo, kakilala, or kaibigan? Kung nag-login kayo, tap nyo yung yes. Kung hindi naman, no. In which stores or merchants did you use or link your GCash account? Kung ang inyong GCash account ay nilink nyo, mapa-online man yan or store, ilagay nyo yan dito. Pero kung wala naman, pwede nyo i-tap dito or i-input yung NA. Pero importante na maging honest kayo kapag sumasagot kayo dito para naman talaga ma-resolve yung issue.
Okay, tap natin yung send. Like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Alright, so eto na yung pinaka-final. Here's what I got from you. Then, i-review nyo yung details na naibigay nyo kay GCash, yung pangalan nyo, mobile number nyo, yung email nyo, reference number nung transaction, kung meron kayo nilagay, pakicheck na lang kung tama yun na input nyo, and yung date and time ng transaction na nangyari, kung kailan nangyari yung transaction nung nawalan kayo ng pera, okay? Tapos, kung magkano ba yung nawawala sa inyo, kung tama ba yung na-input nyo sa kay device brand and model ng inyong cellphone. Kung tama naman yung mga na-input yung details, is everything accurate? Tap nyo na yung yes. Alright, I've sent your report to our team. Our goal is to get back to you in an hour. Alright, nasend na daw yung report natin sa GCash team and ang pinaka-goal nila is ma-update tayo within an hour. And for the meantime, kailangan natin mag-upload ng required documents. So, ito nga yung kanina. And, kailangan natin ng one valid ID, tapos selfie with the valid ID, screenshot of phone, SIM, or settings showing the GCash number. At yung pinakalas yung screenshot ng ating device linking notification. Must show the sender or and date and time. Kapag submit na natin itong mga required na documents, pwede na tayo maghintay ng notification from GCash. So, kailangan lang natin i-monitor kung ano pa ba yung mga kailangan natin i-provide kung sakaling hihingi pa sila ng mga documents. Pero for the meantime, maghihintay lang tayo ng kanilang notification habang iniimbestigahan pa nila yung case, okay?